Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Love reading naman tayo ngayon. Ito yung madalas ay nare-receive ko sa inyo sa comment section natin na why not bigyan naman daw natin ng focus ang usapin ito, buhay, pag-ibig, relasyon, no matter what your relationship status, Virgo. Kung single ka pa man, in a relationship, attached, or married, subukan nating hingan ng guidance kayo bilang gabay. Guidance na nga, gabay pa. Ano ba yun? Alam niyo, umaga-umaga po. Magandang umaga if ever. Bukod kay Miss Rose ay nakikinig ngayon sa atin. Ang reading na ito ay tatakbo po. Tatakbo between ngayong August to September. Okay, kuha tayo ng ilang guidance. Virgo energy. Anong kailangan nyong marinig? Message. Ano nga asahan ng mga Virgo? Buhay, pag-ibig, relasyon, agad-agad. Sige, silipin muna natin to. Tapos sakali, if ever ngayon pa lang meron kayong iniisip na someone attached, especially, hingan din natin ng kung ano yung pinaka nararamdaman nila, ng messages nila. Why not? Kung hindi mag-resonate sa inyo, guys, tayo ay general reading ha. Reversal every time yung enerhiya, pwede itong sa inyong person or kayo mismo ang nakakaramdam nito. King of Pentacles, Six of Swords, Ace of Wands, Queen of Pentacles, King and Queen. Pang-prom night, Actually, as an earth sign, Pentacles, connected po yan sa inyong wealth, money. Alam ko, love reading tayo ngayon. Pero sobrang mag-a-apply to actually astrologically kasi every love reading, syempre naman sisilipin natin kung nasaan si Venus ngayon. Venus is the planet of love, beauty, attraction, money. Planet din si Venus. And ito po, currently ay nasa inyong mga second house. Second house, connected talaga yan sa money. Kung mas magiging practical tayo, dyan pumapasok ang inyong mga income, yung kinikita nyo. So, love reading Moonchild, yes, pero marahil kailangan kong mabanggit kasi, dyan pumapasok yun. Kung ano yung kinikita, pinaghihirapan, yung tinatawag na hard-earned income, money, or kung i-relate natin when it comes to relationship, dyan po pumapasok yung, kumbaga, yung value mo sa isang relasyon or sa isang posisyon. Okay? Kung napapaangat mo ba o napapaangat ba yung pagpapahalaga? Ramdam mo ba ang iyong kapareha? Venus, again, planet of beauty, attraction, love. So, I feel naman, especially rin couples in a relationship, na mararamdaman nyo na pinapahalagahan or pahalagahan kayo ng inyong mga kapareha. Or maybe, ito na yung sign din na message, guidance na hiningi natin na kailangan marinig ng ilan. Kung kayo ay medyo naninimbang na sa inyong mga kapareha, kahit pare-pareho kayo ng sign Virgo, syempre pa, magkakaiba ang bawat isa. Okay? Magkakaiba ng pinagdadaanan ng lahat. If ever taliwas yun sa aking nabanggit, then do some reflection po. Pag nilay-nilayan, kung ano yung tinatakbo ng relasyon. Tanungin ang sarili, tapikin ang mga balikat. Okay ka pa ba? Ramdam mo pa ba ang kapareha na pahalagahan niyo pa ba ang bawat isa? Meron pa bang give and take na nagaganap? Or isa na lang ang higit na nagbibigay sa inyo? Ayan, may hugot no? Pero hindi naman kailangan agad-agad mag-apply yon. But I feel for some na talagang may pagka-intense na rin, may mga pinagdaanan na together, Virgo, marami na kayong nilagpasan na unos. Ayan, yung ilang challenges ng magkasama, dito pa rin kayo, pinagtitibay kayo ng panahon kahit hindi naging madali. Why not? Maaring meron kayong matanggap na something enerhiya, hindi man regalo or ano pa man, pero may Venus kasi magaganda yan, mamahalin. Or mamahalin kayo ng mas tunay. Or mas mararamdaman nyo yung value nyo sa relationship. So, yung pinakasalita lang talaga, yung pinaka-advice, guys, know your worth. Yung halaga nyo kasi mahalaga kayo. Okay? King and Queen of Pentacles, dyan po umangat yung pagiging independent nyo rin. Yung kakayanan nyo na tumayo sa inyong sariling mga paa,
yung power in you na kahit kayo lang muna or kahit mag-isa kayo, andyan na yung comfort, yung security. Okay? Or kung nasa isang relasyon, kumbaga, hindi kayo masyadong magpapaapekto doon sa ilang drama-rama sa hapon. Hindi kayo magpapatalo sa emosyon lang. Pati pagiging realistic, practical, ay marahil kailangan mapaangat sa pagkakataong ito. Other messages. Sige. Nakita ko si Six of Swords. This is about your past connections. It could be an ex-lover, ex-friendship. Why not pasok na rin natin dyan? Or, kasi nga si Venus nasa inyong mga second house. Kung saan kayo kumikita, alam nyo, love reading to, pero marahil kailangan kong mabanggit to. Maaring konektado rin po ito kung saan ay meron kayong mga, yung matatawag na, ang tawag dito, workmates, teammates, ayan. Yung mga past connections nyo sa trabaho. Maaring merong mag-reappear, merong mag-revisit, mag-resurface. It could be an ex, guys, kahit over the net. Or meron ba kayong reunion? Meron bang ganapan kahit over the net, guys? Hi and hello. Ito kasi yun. Ito may apply ko naman dito si Mars, planet Mars. Bunot pa nga tayo isa. Six of, alam mo, live na live tayo. Six of Cups, guys. Parang kinaklarify tayo. This is about the past. Itong dalawang to. Virgo, you're in the 6th house. May pasok lang, ano. Pero ito talaga yun. Na-mention ko kasi yung past. Ilang past connections nyo na maaaring konektado sa inyong mga relasyon. Kasi nga, love reading tayo. Or pwede rin naman kasi nagbibigay din yung pagiging practical din dito. Trabaho po. It could be an ex-employer, ex-teammates, workmates. Hi and hello, may ganong ganapan. Si Mars na banggit ko kasi ito ay nasa inyong mga 11th house of connections, your network, friendship, right now. Ace of Wands. Panibagong simula, may mga bagong simula kung saan kayo ay may inspire to take action or aangat ang inspirasyon. Kung ito lamang ay, of course, handa kayo. Okay? Or pahihintulutan nyo. Maaring may mga tao sa paligid na magbigay daan patungo kay the one or sadyang merong mga magbabalik, manunumbalik po para sa ilan sa inyo. Okay, ganyan yung energy. Or why I feel na meron kayong may heal. May heal nyo yung inyong mga inner child at mapapaangat yung inner joy. Puro inner, Kasi may hugot yung messages. Pero kung magiging handa kayo dyan, why not? Go with the flow, wag kayong ma-stuck sa isang situation. Lalo pa, yung una kong nabanggit, basta't andito ang pagpapahalaga, wala kayong dapat ikabahala. Una't huli, pipiliin yung value na meron kayo sa relationship. Ay tayo, Virgo, anong kailangan yung marinig? Anong nais sabihin ng iyong person or anong nararamdaman, emosyon ng mga taong ito? Listen to your heart. Listen to your heart. Kumanta. Yes, follow your heart, guys. Kung ano sinasabi ng inyong mga intuition, puso, pakinggan daw ito. One of Swords, Ace of Wands. New, communication na mapapaangat, impormasyon, balita. Diyan talaga yun, kahit over the net, may bagong simula pagdating sa pag-ibig. I think we should slow down. So maybe this is for some na medyo sabi ko nga sa inyo, kayo ay naninimbang na. 7 is about relationship. Na okay lang naman. Okay? I mean, pag nilay-nilayan po, kung medyo talagang nagiging low-key na yung relationship, para sa ilan sa inyo na parang hindi pa ito, hindi paangat yung pagkabalanse. Anong gagawin, Moonchild? Of course, listen to your heart. Ano ba sinasabi pa ng puso mo? Pero sabi ko nga, kailangan naway mapaangat nyo, hindi lang yung puro emosyon, pero maging practical din daw po kayo. Kasi mahirap naman yung isa lang sa inyo yung higit na nagbibigay, kaya marahil naka-reverse to para sa ilan I mean, dapat may give and take. Balance kayo, may justice. Anong gagawin? Pag-uusap lang din po.
Para sa ilan na mayroong pinagdadaanan po na Virgo in a relationship. Communication is the key sa true naman. Any guidance pagdating sa mga Virgo? Silipin nga natin, Aries. Alam nyo, may naisip akong couple na ganyan. Kung makakapakinig si Miss... Ay, hindi ko na babanggitin. Pero Aries, Virgo yung energy. Wait lang, check nga natin nasa si Mercury. Ang inyong mga planet ruler ay nasa inyong mga 12th house na pala. 12th house healing. Ano yung gagawin kung meron kayo pinagdadaanan? Or kahit wala naman kayo masyadong malalim na pinagdadaanan na sa couple, have a heart-to-heart conversation. Meaningful conversation. Healing conversation. Malaking bagay yan ngayon, August to September. Na once and for all, ano ba? Saan ba tayo pupunta? Saan tayo higit na mag-iiwan ng focus sa isa't isa? Or kailangan ba natin bigyan ng laya muna ang bawat isa? I think we should slow down. Yung energy lang po ni Aries, hindi kailangan yung pinaka-zodiac sign. Tayo ay general message, but this is about energy. Okay? Yung attention nyo, yung focus, me, myself, and I, yung energy. Kahit kayo lang muna, okay? Lalo para sa ilan na merong pinagdadaanan ngayon na kailangan munang mag-recharge ng baterya, pahintulutan yun, okay? Kasi andito pa, I-feel naman na andito pa yung enerhiya na, ayan, mag-take ng something action. Inspired action, si Ace of Wands, para sa mga bagong simula. Pero hindi nyo kailangan madalian ng mga bagay. Okay? Naway mapag-usapan din, malaking bagay sa true, na mapapaangat ang mga boses, yung expression, okay, sa relasyon na ito. Alam ko may hugot pa. Ito yung guidance, advice, messages na umaangat sa inyo. Mensaheng gabay lamang po, love reading ito para sa mga Virgo.